May isang kwento tungkol sa isang bata-batang pari. At lumapit daw siya dito sa matandang pari, humihingi ng payo. Sabi niya, "Padre, ano kayang gagawin ko para maparami ko yung mga nagsisimba sa parokya? Kasi parang lahat na yata ginawa ko. Nagpre-prepare naman ako ng magandang homily, naghahanap ako ng joke para mapatawa ko mga tao, pina-aircon ko yung aking simbahan, pinaganda ko yung retablo, nagpalagay kami ng giant fan, pinapintura namin ang simbahan. Very transparent naman po ako sa aking finances. Nakikisama naman po ako sa mga tao. Pero bakit po napakakonti pa rin ang mga nagsisimba sa parokya?" At nagtanong po yung matandang pari, "Gaano ka ba katagal nagdarasal bago ka magmisa? Nagdadasal ka ba bago ka magmisa?" And then nahihiya pong sumagot itong batang pari, sabi niya, "Minsan po mabilis lang, mga 5 minutes. O minsan nga po hindi ako nakakapagdasal bago ako magmisa." "Hindi po pa, Padre, yung pagmimisa, yun na yung pagdarasal?" At doon sumagot po yung matandang pari, sabi niya, "Diyan ka nagkakamali. Kung gusto mong dumami ang mga nagsisimba sa parokya at kung gusto mong maging matagumpay ang iyong misyon, ang iyong bukasyon, do not forget that. Pray. Always pray. And really pray." Yun lang yung sikreto. Yung pinaka-importante, yung unang-una dapat na huwag mong kalimutan ay yung relasyon mo sa Diyos. You need to pray. At lahat ng yan will fall into place. Tama nga po, no? What will make or break our work, our mission, our life is prayer. At yan po ang pinapaalala sa atin ng ating kwento. Ginawa naman po ng mga disipulo ang pinapagawa ng Panginoon. Binigyan sila ng kapangyarihan to drive away evil spirits. But why could they not drive away this evil spirit possessing this little child? Ang sagot ng ating Panginoon, this time, it can only be driven out through prayer. Sometimes, the only solution is prayer. And we have to realize that after doing everything that we can, the most simplest solution to any problem is to pray. Magdasal ka. Yan lang ang sagot. Yan lang ang makakatulong sa iyo. "Father, palagi naman akong nagdadasal. Alam ko naman po, hindi ako nagkukulang sa pagdarasal. Bawat linggo, nagsisimba ako. Gabi-gabi, nagro-rosaryo ako. Yung lahat ng mga novena, from Monday to Saturday, ginagawa ko. If prayer is really the solution, why until now, my problems are still there? They are unsolved." Well, the question is, how do you pray? It's not about the quantity of prayer, but sometimes it's really about the quality of our prayer. Paano ka ba nagdarasal? What is your disposition when you pray? Ano yung kalagayan mo pag ikaw ay nagdarasal? Because we have to remember this, my dear friends. In order for our prayers to be powerful, to solve our problems, it should be real. At ano yung totoong pagdarasal? Para po sa akin, ito ang totoong pagdarasal. It is being vulnerable and weak before the Lord. Pakaisipin niyo po yun. Yun yung totoong pananalangin. Yung pagiging mahina harap ng Diyos. Do you feel that way when you pray? Or sometimes we pray out of obligation. Sometimes there are people who pray, nakala mo, pag hindi sila sinagot ng Diyos, kasalanan pa ng Diyos. That is praying with pride. Sinusumbatan pa ang Panginoon pag nagdarasal. Kasalanan mo ito, ikaw kasi. But real prayer is admitting that we are weak. Pag nagdarasal ka, yan dapat ang una mong aminin. Hindi mo kaya.
para pumasok ang Diyos dyan at tulungan ka. Ngayon ang tanong, how can we be weak before the Lord? Paano ka magiging mahina sa harap ng Panginoon? Ano yung ibig sabihin ng pagiging mahina, marupok sa harap ng Diyos? 3 bagay po, tignan nyo sa Bible. The first one is, being weak before God means being naked before God. Naalala nyo nung nagkasala si Adan at saka si Eva, anong ginawa nila nung parating na daw ang Diyos? Nagtago sila. And then God asked them, why are you hiding? They admit, because we are naked. Ayaw nilang makita sila ng Panginoon na hubot-hubad sila. At tinatanong ng Panginoon, ano ngayon? Kung wala kayong saplot, sino nagsabi sa inyo wala kayong suot? Your prayer is not real when you do not bear your shame and guilt before the Lord. You have to be naked before God. Wala ka dapat itago sa Kanya, lalong-lalo na yung ating mga pagkakasala, ating mga pagkakamali. Nga pansinin nyo, no? Yung mga ayaw magsimba. Bakit ayaw nila magsimba? Nahihiya sila. Pero pag inamin mo na nahihiya ka, inamin mo, meron kang kasalanan, totoo kang nagdarasal. At yan yung umpisa para maging epektibo, makapangyarihan ang iyong pagdarasal. Pag hindi mo inamin na ikaw ay makasalanan, walang kwentang iyong pagdarasal. Kaya nga po, pansinin nyo, pag tayo ay nagmimisa, anong unang-unang ginagawa natin? We admit our failings through the act of contrition. We confess to God, we are not perfect. At kung talagang dama mo yun sa puso mo, be glad. Your prayer is effective. Your prayer is powerful. Be naked before God. But secondly, if you look at Psalm 51, a very beautiful prayer saying, my sacrifice, O God, is a broken spirit. Because a broken and contrite heart, O God, you will not spurn. That is the second meaning of being weak before God. To show our brokenness, to show our woundedness. Lahat tayo may sugat ng puso, ng isip, ng kaluluwa. Nasugat tayo ng iba o nasugat natin ang ating sarili. Tayo ay nadapa, tayo ay mayroong sakit. And to be weak means you admit na ikaw ay nagdaramdam, na ikaw ay may pinagdadaanan. Huwag mong itatago yun. Ipakita mo yun sa Diyos. And God appreciates that. Show your brokenness, your woundedness before the Lord. Huwag kang magkukunwari dahil wala naman nakatago na hindi lalantad. Amen? Much better to show where you are hurting so that God can heal you, can help you. But thirdly and lastly, being broken before the Lord was seen when Jesus was also nailed on the cross. At isa sa mga salita niya bago siya pumanaw, ay yung napakagandang dasal, sabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. It is a statement of helplessness. During that time, wala na siyang ibang magagawa kung hindi ialay ang kanyang sarili. Sinasabi, Ama, ikaw na. At yun yung totoong panalangin. Pag inaamin natin, hindi ko kaya. At sinasabi natin, Panginoon, ikaw na. Prayer is very powerful. And yet, in order for it to be powerful, we must have this very weak disposition before the Lord. Remove your pride. Bear it all to the Lord. Just be there in front of God and say, Lord, here is my guilt. Here are my wounds. Lord, I am helpless. Ikaw na. At alam ko, hindi mo ko bibiguin.